welcome! Magandang gabi sa lahat ng mga convincers natin na saan mang panig sa mundo. Yan, yung ating usapang Pera Live ay mayroon ng mga segments. At ang unang segment po natin ay Pera-Aralan. Okay, ano yung Pera-Aralan? This is a play between pera and paaralan. Pera, paaralan, kapag pinag-join natin, ang tawag dyan ay pera-aralan. So pag-aaralan natin ang tungkol sa pera in this school of life. At syempre, sino po ang inyong teacher? Ako po yon, si Sir Vince. Okay, so pera-aralan, ang topic po natin for today ay tungkol sa budgeting in times of crisis, no? So, budgeting sa panahon ng krisis, yan yung ating topic for today. Tapos, meron din tayong tinatawag na pera by the numbers na segment. Ito namang pera by the numbers na segment natin, these are numbers related to money management, our economy, and anything that deals with money, no, and our financial decisions. At this episode, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa social classes sa Pilipinas. Yan ang ating pera by the numbers. And then, meron din tayong pera fee. Ano naman yung pera fee? That is pera with therapy. Pag pinagsama siya, pera fee. Okay? So ito yung segment na kung saan nagbibigay tayo ng advice sa mga manonood natin, sa listeners natin, sa mga followers natin, nag-i-email sa akin o kaya doon sa ating Facebook Messenger. At ang gagawin naman po natin dito ay magbibigay tayo ng advice sa kanila. Okay? So for this episode, ang atin pong bibigyan ng advice ay isang middle-aged na nanay from Singapore na nagpaplano na bumalik na ng Pilipinas para alagaan ang kanyang special child, no? Autistic na anak. So, that is what's in store for us this evening. At yan po, no? Ang ating pera-aralan, pag-usapan na natin, umpisahan na natin ang budgeting sa panahon ng pandemic. Okay? So, ito yung sa, sa pera-aralan. Ano ba yung dapat nating malaman tungkol dyan, no? So, ang sitwasyon actually natin, no, bago pa man dumating yung pandemic, ang mga Pilipino ay hindi na talaga handa sa kanilang finances, no? Because, yan, nakikita ninyo ngayon, 80% of Filipinos do not have emergency savings. Kulang na kulang talaga ang emergency savings natin. At yan po ay dahil sa mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Mahirap kumita. At sasabihin natin na ano ba naman yan, hindi marunong mag-ipon or something like that, no? Pero actually, yan po ay dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya po kaya po nahihirapan na mag-ipon ng ating mga kababayan. Okay. So, yan ang ating sitwasyon at pag tinignan natin, 5 lang out of 5% lang sa mga Filipinos ang talagang may adequate emergency savings. Actually, I think this may be even lower, no? Kasi ang adequate emergency savings natin, ito ay katumbas ng 9 months equivalent of our expenses. Okay, so bago tayo magpatuloy, ay i-check nga muna natin. Ayan, may mga nag-good evening na sa atin. Okay, so sabi ni wait lang. At magkagamit tayo ng aking salamin. Ayan, okay. Sabi ni Sachi Takashi. Hello, good evening po. Okay, walang na mukhang nasa Japan yata si Sachi. Okay? So, tapos si Vicky nandyan din, si Rodney Mandap, okay, meron na daw audio. So yes, maraming salamat, no, at hindi nyo pa rin ako iniwan. Pero kapag hindi talaga malinaw itong na to, kasi baka unstable internet connection din, ganyan, I will just upload this in a different manner, no, yung edited na para at least mabalikan nyo pa rin. Okay, so 5% of Filipinos wala talagang adequate emergency savings. At kung ikaw ay hindi nakaranas ng kagipitan ngayong panahon ng pandemic,
ikaw po ay isa sa mga papapalad, ikaw ay #blessed, no, sa sitwasyon na ito. Bakit? Kasi 17% po ang ating unemployment rate ngayon. So that's almost 1 in every 5 Filipinos ay nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. Bukod pa dyan sa mga underemployed, I think mga nasa 1 out of 5 din yung underemployed. Ibig sabihin, yung kakayahan nila ay mas mataas sana yung kanilang kinikita, pero mas mababa ang kanilang natatanggap na kita, no? Tapos, ang nakita din natin ay 9 out of 10 ng mga Pilipino daw ay stressed dahil sa pandemic, no? Totoo naman. Sino ba naman ang hindi na-stress sa pandemic? Ako nga po na-stress, di ba? Mula nung dumating yung natuloy-tuloy ko yung 1 month period na meron tayong almost everyday na Facebook Live. Pero nung pagdating ng May, nagsimula na magkaroon ng easing up, medyo na busy na tayo lahat. Talagang tumaas na yung stress. Hindi ko na rin kaya mag-Facebook Live everyday. So mukhang ang gagawin natin ay every week. So tignan natin kung ano magagawa natin every week sa ating Facebook Live, no? At marami talaga yung mga kinakabahan. Marami yung mga natatakot, marami yung balisa, no? Hindi sa Ilocano ang tawag namin ay hindi makaignay, no? Tuliro, ganyan, no? Parang anxiety, no? So yan yung naano natin. At ako nga parang sabi ko, yung anxiety na yan, gusto ko siyang palitan at i-transform natin into ansayate, di ba? Mas maganda yata yun pag sinasabi natin na, uy, masaya tayo, te, saya ko, ansaya te, kaysa sa anxiety. Okay. So, yan yung kalagayan natin sa ating, ekonomiya ngayon at ang kalagayan natin ngayon sa gitna ng krisis. Ayan, marami ang mga nawalan o nabawasan ng trabaho dahil sa pandemic. Marami ang mga nagsara ang kanilang negosyo at marami din yung huminto at humina ang kanilang benta dahil sa pandemic. So yan po nakikita nyo yung picture ng aming mga micro-enterprises na ina-assist, no, sa Agusan del Sur and Surigao del Sur. So ang tanong nating lahat, so Sir Vince, i-guide mo nga kami, paano ba makakaraos sa krisis na ito with limited budget? So ano ba yung pupwede nating gawin para tayo ay makaraos sa ating hinaharap na krisis ngayon, no? So ito yung ginagamit ko na budgeting sa pre-pandemic na budgeting. Yung pre-pandemic budgeting, ang assumption nito ay wala tayong krisis na kinakaharap at maayos ang ating kita at yun, no? And yun yung dating normal, okay? Yun yung pre-pandemic or pre-crisis na natin. At ang budgeting rule ko, kung matatandaan ninyo, this is the 5-15-20-60 budgeting rule, which means 5% of our monthly income ay inaalat natin for insurance, Tapos 15% ay para sa savings, 20% naman ay para sa investments, and 60% ay para sa expenses. So, ginawa po natin itong budgeting rule na ito para matulungan ng iba na magkaroon ng kanilang para pang benchmark, no? Kasi marami talaga yung mga nalilito. Magkano ba iba-budget ko para sa pagkain, para sa pag-vacation, para sa gamot, no? Dahil iba-iba tayo ng lifestyle, iba-iba tayo ng financial goals, iba-iba tayo ng needs and wants, iba-iba po yung expression niyan. Kaya ang ginawa ko na lang ay percentage na kailangang unahin ang savings, insurance, at saka ang investments. Kung ano yung matitira, yaan yung ating iba-budget for expenses. So kayo na bahala maghati-hati kung ano yung gusto ninyo dyan sa expenses. Dahil iba-iba po tayo ng pangangailangan sa buhay. Okay. So yan po yung pre-pandemic natin na budgeting rule. Okay, sound check nga po kung ano po nakikita ninyo ngayon, kung okay na. Okay, sige. So, ang natin ay, ang pandemic budgeting rule ko ay, principle ko ay save as much as you can. Kasi in contrast, sa pre-pandemic budgeting rule, ang aking ang aking principle ay save and invest as much as you can. Pero dito, dahil tayo ay may pandemic, yung invest ay medyo inaano ko muna, no? Wag mo nang yun yung pagfo-focus natin. In the light na
bumababa ang ating kita, nawalan tayo ng negosyo, no? At yung source of income natin ay nanganganib. At ang mas kailangan talaga natin actually ngayon ay survival. Kaya savings at insurance ang pinag-focusan natin. So save as much as you can. Yan yung principle natin ngayon for the pandemic budgeting principle. Okay? So, we moving on, ito yung atin namang pandemic budgeting rule. So, kung 5-15-20-60 yung pre-pandemic budgeting rule, ano yung pandemic budgeting rule natin? So, it will look this way. 5% will still be budgeted for insurance premium, and then 10% will be budgeted for savings, and the remaining 85% will be budgeted for expenses. Ito nga ay dahil sa konsiderasyon natin na bumaba ang ating kita, nawalan tayo ng negosyo o nawalan ng trabaho, nabawasan ng kita, nabawasan ng trabaho. Kaya po, linalakihan muna natin yung ating budget for expenses for this pandemic kasi kailangan nating mag-survive. Okay? So this is just being realistic and we are facing our reality at hinaharap natin ano yung mga challenges na dapat natin malagpasan to be able to survive this pandemic. So ang atin pong technique ay really to survive, to rise, and then to thrive. Okay? So, yan yung ating progression. At I think nandito pa rin tayo sa area na to na kailangan muna natin mag-survive. No? Maski kami, no? And kakabukas lang ng aming mga businesses. And talagang yung April and May, Diyos ko, talagang ang baba-baba ng ating performance. Halos zero ang income. Actually, negative talaga ang net income natin. Pero pagdating ng June ay medyo nakakabawi-bawi na. So mukhang nasa survival pa yan. And then we will go into the rising part, which means kapag rising part na ay talagang gumaganda na yung ating kalusugan ng ating financial health. No? Tapos pag rise natin, then the next stage will be to thrive. Okay? So it is very important to be aware of what's happening with our finances. No? Dahil nga kapag naman hindi na tayo nagpapakatotoo, baka hindi realistic yung ating mga decisions. Okay. So kung ikukumpara natin, no, nakikita ninyo ngayon side by side yung ating pre-pandemic budgeting rule at saka yung ating pandemic budgeting rule. Yan, yung nasa taas ko ngayon, nakikita ninyo ang pandemic budgeting rule. So what happened here, yung 15% na savings natin dati ay binaba natin to 10%. So, may 5% at yan ay dinagdag natin sa expenses. Tapos, in-eliminate din muna natin yung investment part during this pandemic at idinagdag natin ulit sa expenses. So, yung budget natin sa expenses, dati 60% yan, nadagdagan ng 20% coming from our investments budget and then 5% for savings. Kaya siya naging 85%. So, 5, 10, 85 at ang ating pandemic budgeting rule or ang ating crisis rule, no? So, gaya ng ipinangako ko sa inyo, gagawa po tayo ngayon ng ating simulations at saka advice, no, per income class, per social class. So, umpisahan natin sa ating lower segment of society, which is the poor. Marami po naman talagang mahihirap sa Pilipinas, no? At ang classification po natin ng mahirap sa Pilipinas ay kapag less than 12,000 pesos ang kinikita ng isang pamilya na binubuo ng 5 miyembro, kapag less than 12,000 yan, kayo po ay considered na mahirap. Okay? Actually, sa totoo lang ang hirap nun, no? Kasi magkano lang yung budget? 2,200 per person for 1 month. Good luck kung magkasya yan, no? Lalong-lalo na ko dito sa Maynila, no? So, yan yung statistics natin for the poor. Ang budget ay 12,000 pesos ang kanilang monthly income or less than that. Okay? So, paano natin sila tutulungan na mag-budget during this time of crisis? Talagang ito gusto kong i-emphasize na mahirap talagang makaipon at this level dahil kulang pa ang kita para punan ang kanilang mga pangangailangan.
no? Pero that doesn't mean that the poor cannot save. In fact, the poor can save. Ang nangyayari lang, ang kanilang savings na itatabi lang nila pero dahil sobrang liit ay a few days lang yon na naglalast kapag sila ay tinatamaan ng crisis. But they do save, no? In fact, they save more than they get loans. Okay? Sa amin, in my experience, sa lahat ng nakita ko sa aking development world, no, na development work na experience, wala pa akong nakita na mas maraming umuutang kaysa sa nagsisave. In all poor communities, urban and rural communities na napuntahan ko, talagang mas marami ang nag-iipon na mahihirap kaysa sa umuutang. Okay? So, ang advice ko sa inyo ay, at this time, syempre, kailangan tayong kumuha ng ayuda sa gobyerno at iba pang charitable organizations para makaraos, no? At maibsan ang ating kahirapan. Dahil alam ko po talaga yung hirap na hindi kayo nakapagtrabaho at nabawasan ng kita dahil nga po sa lockdown, no? At until now, wala pa ring public transportation na nag-ooperate dito sa Luzon dahil sa GCQ natin. At kung wala kang private transportation, paano ka makakapagtrabaho, 'di ba? Ang hirap talaga niyan. So, kumuha ng ayuda sa gobyerno at saka sa mga charitable institutions, okay? Lumapit kayo sa simbahan, lumapit kayo sa mga NGOs, no? Sa mga foundations para maibsan, no? At makakuha kayo ng inyong gagastusin. Tapos, magpa-member din po kayo sa SSS at saka sa Pag-ibig para sa death benefits. Bakit po? Dahil kapag tayo ay member ng SSS, isang beses lang tayo magbabayad, meron na tayong 20,000 pesos na life or death benefit. Sa Pag-ibig naman, kapag kayo ay member ng SEDP, 20 pesos lang every 6 months, mayroon na kayong 6,000 pesos na death benefit. 100 pesos po yan sa regular, no? And I think we have to you have to take a look at how you will access all of this, no, para talagang maganda ang magkaroon ng social safety net na tinatawag. Tapos, maraming salamat sa aking favorite na senator, si Senator Risa Ontiveros, a good friend po natin yan. At syempre, siya po ay isa sa mga co-sponsors ng Universal Health Law. At dahil dyan, lahat po tayo ay automatic na member ng PhilHealth. Ano man ang antas natin sa buhay. Okay? So, dahil dyan, makakatulong yon sa ating mga basic health expenses. Lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID-19. Pag pumunta ng public hospital, malamang po ay sasagutin ng PhilHealth ang ating gastusin kapag tayo ay tinamaan ng COVID-19. Okay? So, sa 10,000 pesos na monthly income, if we apply the 5-10-85 budgeting rule, ang lalabas po ay ito, no? Ang lalabas po ay meron tayong insurance na 500 pesos. Tapos, tapos po, savings na 1,000 pesos. At saka, ang expenses na matitira ay 8,500 pesos. Okay? So, yan yung ating magiging budget na monthly budget para sa mga mahihirap. Okay? So, sunod naman ay, okay, kung kayo ay gusto ninyo na member ng Social Security System or ng Pag-ibig, ang SEDP po, which is our organization, is an accredited collection agent. No? In fact, I just received an email from SSS na encouraging us to use their logo in our websites, mga ganyan, to strengthen the partnership. At yan po yung susunod na natin na gagawin. Okay? And yun, if you want to join us, if you want to become a member of SSS and Pag-ibig, or you also want to remit your payments, no, for SSS and Pag-ibig, you can do this through SEDP. At ang gagawin po natin dyan ay online ang ating facility. Mag-register muna kayo. So, send register SSS or send register Pag-ibig sa Vince Rapisura Messenger. Tapos, i-apply po namin kayo para makita kung ano yung SSS number at Pag-ibig number. And then after that, ay pwede nang magbayad gamit yung SSS number at saka yung Pag-ibig number. Okay? So, ang normaling ginagawa namin ay pinapadeposit namin sa aming bank account ang inyong contribution and then we remit that to SSS or Pag-ibig. Okay? So, para sa mga mahihirap, ang rule po natin, apply natin, save as much as you can. No? Kaya pa rin naman yan, I think, na gawin natin. At ang
ang ano natin dyan, ang rule din natin, sana ay wag lang gagastosis ang pera agad-agad. Kung meron tayong kinikita, kung kaya natin yan na pahabain, no? Ng pahabain, mas okay siya. So, i-delay lang natin yung ating paggastos. Okay. So, yan ang ating budgeting for the poor. Ito naman yung ating budgeting for for low-income households. So, considered ka na low-income dito sa Pilipinas kapag ang income mo ay 12,000 pesos to 24,000 pesos. So kung yung family nyo, family of 5 ulit ito, no? Ay 12,000 to 24,000 ang kinikita kada buwan, kayo po ay classified as low-income household. At ang budgeting po natin dyan, ang susundin po natin, no, for this one, ito po yung mga tips natin. Dapat again magpa-member sa SSS, Pag-ibig at saka sa PhilHealth. Kasi yan po ang ating basic na social safety nets, okay? Tapos i-apply natin yung 5-10-85 budgeting rule at kailangan makabuo tayo ng emergency fund equivalent sa 9 months of our expenses. So kung ang monthly expenses mo ay 15,000 pesos, for example, ang inyong target ay dapat 135,000 pesos ang iyong emergency fund. Okay, so bago ka pa man mag-invest sa kung saan-saan, kailangan maipon mo muna yon to secure your finances. Okay, so with the 20,000 pesos na monthly income, how will that budget look like? No, ang insurance premium ay 1,000 pesos per month. Para sa savings naman ay 2,000 pesos per month. At ang natitirang 17,000 pesos could be used for expenses. Pero again, kung kaya natin na i-delay yung paggastos ng 17,000 pesos na yan, saving nga as much as you can, no? Ay mas maganda because we are, if we delay spending, we are already saving. Okay? Yun yung aking prinsipyo dyan. Kapag tayo dinidelay na natin ang paggastos, ang ibig sabihin na po niyan ay tayo ay nang-iipon. Okay. So, ito naman yung ating budgeting for the middle class. Okay, so yung budgeting natin for the middle class ay middle class ka kapag ang income mo ay between 24,000 to 140,000 pesos. So, medyo mataas na ito, no? Yung mga, siguro, ito na yung mga talagang mga nasa supervisory level, papuntang pataas, no? Hanggang sa middle management. So, 24,000 pesos to 140,000 pesos. Yan po yung middle class na matatawag sa Pilipinas. At makikita nyo din sa pictures na pinapakita ko, no, nag-i-improve yung itsura ng mga families. I'm sure kapag yung mga nandun sa low income at saka nandun sa poor households ay nabihisan, mas napaliguan, mas nagmo-moisturizer, ay magiging ganito din naman ang kanilang itsura. Kasi pare-pareho naman tayo ng ng genetic makeup kumbaga. So, ang nakakapagpahirap lang talaga ay yung kalagayan natin sa buhay. Okay. So, yung budgeting natin for the middle class, so 24,000 to 140,000 pesos. Para sa akin, dito sa mga middle class ay dapat ang i-apply natin ay yung paring pre-pandemic budgeting rule ko. Kasi ang mga middle class ay kaya nilang punan ang kanilang basic needs at mayroon pang extra. Okay? So, in that sense, kayo po ay hindi dapat sumusunod sa aking pandemic budgeting rule. Doon pa rin kayo sa pre-pandemic dahil kayo po ay may kita, no? Kailangan talagang i-adjust yung expenses at mag-adapt kung mayroon tayong nararamdaman na medyo pagbaba ng ating income ngayon, no? So still apply the pre-pandemic budgeting rule and then focus on investments that preserve capital. Kasi meron tayo pa ring budget for investments dyan, no? So the first thing that you need to do is if you are middle class at wala ka pang emergency savings, ang kailangan mong gawin ay bunuin talaga yung emergency savings. So yung 15% for savings and 20% for investments, paghaluin mo yon at yun muna yung ilagay mo for emergency savings. Kapag nabuo mo na yung 9 months equivalent na expenses for emergency savings, then that's the time na yung amount na yan ay gagamitin mo naman for
investing. Okay? At kapag tayo ay pumasok sa investment sa ngayong panahon ng pandemic, ang atin pong focus ay doon sa mga nagpe-preserve lang ng capital. Anong ibig sabihin nun? Yung hindi nababawasan ang ating principal, hindi siya nanganganib. So ano-ano yung mga options natin dito? So pwede kayong pumasok sa Pag-ibig MP2, sa SSS Flexi Fund or Peso Fund. Pwede kayong kumuha ng government bond. Actually, kapag tayo po ay bumili ng retail government bond ngayon, matutulungan natin ang Pilipinas dahil kailangan po natin ng budget para sugpuin, no, at i-address ang mga problema natin dito sa pandemic, no. Tapos, rural bank and time deposits up to 500,000 pesos, yan din po ay isa lagi kong pinopromote, no? And then, cooperatives with Co-op Pesos na rating na 85 and above, pwede rin po tayong maglagay ng ating savings dyan or pwede tayong maglagay ng ating, ng savings, no? Yan yung iaano ko dyan. And then, dahil kayo po ay middle class at mayroon kayong resources na mas madami kaysa sa low income at saka sa mga mahihirap, please share your blessings and patronize social investments. So share your blessings, that means kayo po sana ay gamitin nyo ito as an opportunity, no, na makatulong sa kapwa at maipakita ninyo kung kayo po, ang inyong kabaitan, no, dahil marami po talagang nangangailangan, no, ngayong pandemic. Tapos, kung tayo po ay mag-i-invest, sana ay i-consider natin ang mga social investments. At tayo po ay nakapagbigay na ng mga ng mga recommendations diyan. Pupunta tayo diyan mamaya. For 50,000 monthly income na middle class, this is how your budget would look like. So insurance would be for 2,500 pesos. For life and for health na yan, ha, magka-join. Okay? Tapos ang savings ay 7,500 pesos. Okay? At ang ating investment ay 10,000 pesos. So magkano yung natitira for expenses? Ang natitira for expenses ay 30,000 pesos. Okay? So halos kalahati lang, no? Sumobra lang konti ng yung ang gagamitin nyo for expenses. Kasi talagang dapat tayo ay madisiplina for savings, insurance, and investments. Okay? So, nagbigay na ako dati ng ating mga examples ng mga pwede nating pasukin na social investments. Ito ay yung mga working capital joint venture options sa SEDP at saka yung joint venture capital din, no, na natin kay share capital joint venture options natin kay sa SEDP din. So, yan nakikita ninyo, Alalay sa Kaunralan, USPD, Roots Collective, PALFC, Nueva Segovia, Organic Options. Actually, favorite ko po yung Organic Options. So, yan, no? Pwede kayong mag-invest dyan. And if you are interested to invest, you can participate through SEDP and you can go to my Facebook Messenger at ilagay nyo po ang Join SEDP. Tapos, meron na po dyan instructions agad ang ating chatbot, kakausapin na kayo, and you will be able to find out the instructions on how you can invest through us, no, sa socially responsible investments natin. At ito na, oh my God, no? Makikita natin tong dalawang to. Wala silang anak, ganyan talaga yata pag mayaman, no? Matipid sa anak, no? At ito, budgeting for the rich na. Paano kaya sila dapat mag-budget, no? At ito, mag-asawa na mukhang nakatira sa mansyon at ang kanilang income ay greater than 140,000 pesos. Okay. Actually, may dalawang klase pa ng rich. Meron tayong high income, tapos may rich, no? Yung high income ay 140 to 250,000 pesos. Tapos yung rich ay 250,000 pesos per month for a family of 5. So, yan yung ating rich, okay? So, pag titingnan natin ang kanilang ano yung mai-advise ko naman sa kanila na budgeting ngayong pandemic. Sa totoo lang, ang mga rich ngayong pandemic, naniniwala kasi talaga ako sa prinsipyo na those who are blessed with resources, with greater physical and mental capacities, you have greater obligations and responsibility to help the community. Okay? Nako, mukhang magpe-preach na yata ako dito. Amen, amen, di ba? Pero yan po talaga, naniniwala ako doon, no? Pinagkalooban kayo niyan dahil inaasahan na kayo po ay
hindi man ipapamigay, no, pero i-share nyo yan, no, sa inyong mga less fortunate natin na mga mga kababayan, okay? So, those who have more resources should take more responsibility of the community. So, you have to share your wealth, information, and talent. Tapos, initiate to help the poor and low-income households. So kung kayo po ay landlord, sana naman po ay kayo ay nagbigay ng grace period, o kung kaya nyo magbigay ng ng pag-waive ng ibang buwan ng pagkolekta sa renta at sa interest, ay debt forgiveness para sa mga nagpapautang, sana ay gawin ninyo siya. Dahil kailangan talaga yun. Kasi kailangan talaga natin na magkaroon ng compassion ngayong mga panahong ito, no? So, kung sa monthly, so 5, 15, 20, 60 budgeting rule pa rin ang aking recommendation dito. So, kung 200,000 every month ang inyong, kinikita, ang insurance ay 10,000 pesos, savings ay 30,000 pesos, investment 40,000 pesos, tapos yung expenses ay 120,000 pesos. Okay. So, alam ko naman yung nasa isip nyo. So, Sir Vince, o ikaw, ano naman yung iyong budgeting rule na ginagamit? Okay. So, it was very interesting kasi binalikan ko nga kanina kung ano yung yung percentage ng aking budgeting, no? And this is how it looks like. Senyales kasi na habang mas mahirap ka, yung porsyento ng pagkain, renta, transportation sa kabuuang kita mo, mas malaki. Habang yumayaman ka, yung porsyento ng mga ginagastos mo para mabuhay ay kumukonti sa kabuuang kinikita mo, no? So, what I found out is that for my insurance, every month I spend 1% of my income for insurance. Okay? And then for expenses, for my total income, I only spend 10% of my income on expenses. And yung natitirang 89% po, ayan po ay sinesave at ini-invest natin kada buwan. So, ganun yung budgeting na nangyayari sa akin ngayon. In fact, siya talaga, habang lumalaki yung kita mo, ay mas lumalaki talaga yung propensity mo to save and to invest. But I think the main difference that I do here is, yung kung aking pagsisave at pag-i-invest, lagi po yung may social agenda. Lagi pong ang pinag-i-investan natin ay yung mga organisasyon na nakakatulong sa mga mahihirap. Okay? So, yan, baka inisip ko lang actually, baka curious kayong malaman kung ano ang inyong, kung paano ako nag-budget. Okay. Okay, sige. So, patuloy natin, no, ang ating discussion. So, ano yung panawagan sa atin ngayong pandemic? So, sana po ay magtulungan. So, anong income class ka pa napaparoon? Kung ikaw ay nandito sa left side, no, which is the middle class and the rich, sana po ay magkusa at take the initiative na makatulong dito sa nasa ating right side, which is our mga low income and mga mahihirap. Okay? So, yan po yung natin. Now, para sa mga poor and low income, mga natin for this pandemic, magtiwala sa Diyos at sa sarili, patuloy na magsumikap, at huwag mawalan ng pag-asa. Huwag bibitiw. Okay? So, yan po yung advice natin sa inyo. Alam nyo po, ako ay naniniwala na ang mga mahihirap, ang mga low income, ay kasing sipag ng mga mayayaman. In fact, sa tingin ko, mas masipag pa nga, no? Ang problema ay hindi tayo pare-pareho ng opportunities na nagkakaroon. Hindi tayo pare-pareho ng mga kakilala. Hindi tayo pare-pareho ng pinanganak tayo dito ay yung mga magulang natin mayroon ng pinagsimulan at we are not starting from zero. In fact, marami sa mga mahihirap, they start from the negative. No? So, sa akin, naniniwala ako na given the equal opportunities for people and given the malaya na pagpili, no, the freedom to choose,
tayo po ay maiaangat natin ang mga mahihirap sa kahirapan. Okay? So kung kayo naman po ay mga rich at middle class, marami pong opportunity ngayon para makatulong sa mga mahihirap at low-income households. So take this opportunity to prove yourself and to show your compassion and your humanity. No? Ibahagi ang yaman, material man yan, talent, talino dapat yan, hindi talyon. Talino at ang inyong talent, no? And then do not enrich yourselves also and cause misery to others. In fact, marami po talaga ngayon ang tinatawag natin na pupunta sa distress selling of assets, no? At marami talaga magte-take advantage diyan kasi pipilitin nila na mabili ang isang bagay sa mas mura dahil nga palugi nila na binibenta dahil kailangan ng pera. If you find yourself in a position na bibili ka sa ganyan, sana naman po ay makonsensya kayo na bilhin nyo pa rin sa tamang presyo yung mga bagay na yan dahil yung pag binili nyo po yan sa murang-murang halaga, that will cause misery to them. And that is not a good way of enriching yourself. Imagine, ang kayamanan mo, ang pinanggilingan niya ay dahil sa paghihirap ng iba. Okay? Magkita-kita na lang tayo sa impyerno kung ganun ang inyong formula. Diba? So, dito sa mundong ito, baka, very maganda, maginhawa, but pag sa buhay na walang hanggan at kapag ikaw ay namatay na, ayan, nandun ka sa impyerno dahil you lived and enriched yourself in the misery of others. Okay. So, punta tayo sa pangalawang bahagi ng ating ng ating show, which is Pera by the Numbers. So, social classes in the Philippines. At gusto ko lang ipakita ulit sa inyo ito, no? So, yung rich pala, greater than 140% na income sa Pilipinas, 1% lang yan ng ating population. So, 1 in every 100 Filipino families, yung nag-earn lang yan. 27% naman ang ating middle class. Tapos 54% ang low income at ang poor ay 18%. So 72% po yung low income to poor natin at saka 28% yung nandoon sa middle class at saka sa rich. Okay? So if you find yourself na ikaw nga ay nandun sa rich and middle class, sana you take this opportunity to help, and doon sa low income and poor ay huwag susuko, magsumikap pa rin at talagang kumuha ng tulong para makaangat, no, sa buhay natin. Okay. Let's go to our third segment which is our pera fee, no? So sa ating pera fee, may isang nanay na gustong magplano na umuwi ng Pilipinas from Singapore para i-homeschool ang kanyang autistic na anak. Okay? At ito yung kanyang sulat sa atin, no? So, sabi niya, "Hi, Sir Vince! Hello po from Singapore. I've been reading and watching po your blogs and vlogs. Sorry po for the sudden email." Okay. "We are working parents po sa Singapore at yung anak po namin ay nasa Pilipinas with my mother and sister. Our son is already 5 years old po this year and he is a special child with mild autism." Okay. "Plan ko po to stop working here in SG after 10 years at 40 years old." Okay, so 1 year older para ako sa'yo, no? "And go home by this December 2020 to homeschool my son. My husband po will continue working sa SG, sa Singapore. So I'm looking forward po for your reply. Thanks." And siya po si Liberty. Okay, so Liberty, napakaganda ng iyong plano. Alam ko na talagang syempre napakasakit at napakahirap para sa mga magulang na iwanan ng kanilang anak, lalong-lalo na kung alam natin na may condition sila at hindi natin naaalagaan on our own. Kaya I think napakaganda talaga ng decision mo, no, or your plan mo to yung goals ni Liberty. So, sa sulat niya sa akin. No? So, hindi ko na actually nilagay lahat yung mahabang sulat niya. Kinondense na natin. Pero ang lumalabas po na goals niya ay early retirement para sa kanya. Magtatrabaho pa rin kasi yung asawa niya at para i-homeschool yung kanyang anak na lalaki. At babayaran ng kanilang housing loan. So, dalawa ang kanyang inilalapit sa akin na goals niya. So,
tinignan natin yung kanilang current financial status. Now, if you're interested to also go through this, you can go to Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type nyo doon MIMO para makuha natin ang inyong money in, money out. Tapos SALN para makuha natin ang inyong Statement of Assets, Liabilities, and Network. That will now spell out your financial status. Okay? So, meron silang current assets na worth 2.2 million pesos at ang kanilang long-term assets naman ay nasa 8 million pesos. So, in total, meron silang 10.7 million pesos in assets. Okay? Meron silang pagkakautang, 650 pesos sa Pag-ibig at saka ang kanilang home loan ay mayroong pang mga nasa 2,690,000. Okay? So, yan yung kanilang liabilities. Ang active income nila, wow, di ba? Nakakainggit. Gusto talaga natin pumunta na ng Singapore. 312,000 ang kanilang kinikita pesos per month, which is for coming from their rental property. So kung mapapansin nyo po dito, mayroon silang other assets, other long-term assets, other real estate properties worth 8 million pesos. Yun yung kumikita ng 40,000 pesos every month for rent. Okay? So, ang kanilang total regular expenses, ang kanilang expenses naman ay umaabot ng 160,000, halos 160,000 pesos every month. So, given their total active and passive income plus ang kanilang minus ang kanilang expenses, ang surplus po nila ay nasa Liberty. Okay? So, sa financial life stage, dahil 43,000 lang yung passive income, 160,000 yung kanilang total expenses. So, kung ipagpapatuloy nila yung ganyang level of expenses, aabutin pa silang mag-asawa up to 69 years old bago sila makapag-retire. Pero, kailangan ang gusto niya ay mauna na mag-retire si Liberty, para alagaan ng kanyang anak. And that is, of course, very possible kasi pwedeng siya alaga niya yung kanyang anak, And for me, ang tawag ko nga dyan ay functional retirement, which means you're going to retire not because you are no longer going to work, kasi ang homeschooling po at pag-aalaga ng mga bata, napakalaking trabaho po niyan, okay? So, kailangan natin na intindihin yon, At ang retirement, hindi naman kinakailangan na hindi ka na magtatrabaho, okay? So, una natin tignan ang insurance coverage. So, magkano ba ang kailangan na insurance coverage nila, Liberty at ng kanyang asawa? So, unang-una, kailangan ba nila? Of course, so kailangan nila ng life insurance dahil meron silang dependent. So, monthly expenses times 10 years, yun yung kailangan na life insurance coverage. So, 160,000 ang kanilang monthly expenses times 120 months, so that's 19.2 million pesos na total life insurance. Para naman sa health insurance, monthly expenses times 1 year, so 160,000 monthly expenses times 12 months, meron dapat silang 1.9 1.9 million na health insurance coverage. Okay? So, paano natin yan mako-cover? Yung husband should get 19 million life insurance coverage and Liberty will get 0%. Zero life insurance. Bakit? Kapag nag-retire na kasi si Liberty ay hindi na siya kikita. Kasi ang function ng life insurance ay income replacement. Pag nag-retire na si Liberty, yung asawa na lang niya yung nagwo-work. Okay? At yun yung mawawalang income kapag siya ay namatay. So, si husband ang kailangan natin na i-insure sa life insurance. Okay? So, yung kay Liberty, hindi na niya kailangan ng life insurance dahil kapag siya namatay, wala namang income na mawawala. Okay? Ang kailangan din nila ay property insurance para doon sa kanilang rental property. Para kung ano man ang mangyari doon sa rental property, secured pa rin ng insurance. Okay? So yung husband niya, i-check niya dapat dyan sa
Singapore, no? Kung ano yung benefit na binibigay ng kanyang employer sa kanyang insurance coverage. Kasi usually, very generous yan na nagbibigay. Mahina ang 10 million na nakikita ko equivalent na sa Philippine peso na coverage for life insurance. So, kung nabigyan ka ng 15 million pesos dyan na life insurance coverage based on your employment, yung husband ni Liberty, 4 million pesos na lang yung bibilhin ninyo na insurance coverage. Okay, life insurance coverage. And of course, you always have to follow term insurance dapat, no? Okay. Get family health insurance to cover the child and Liberty in the Philippines. Kasi ang alam ko, may health insurance benefit ang mga employees, no, doon sa Singapore. So, malamang covered na si husband. Now, i-check ninyo kung yung health coverage na yan ay pwedeng ma-extend kay Liberty at kay sa anak nila kapag sila ay nandito na sa Pilipinas. So kung covered pa rin, then no need to get additional health insurance. Pero kung hindi, then they will have to get a family health insurance. And usually, ang nakikita ko dito, the one that I'm getting is about 15,000 pesos per year per million of emergency care. Okay? So, yan yung ating on insurance. Okay. Sa savings naman, ito yung kalagayan sa savings. So, kailangan may ma-secure na emergency savings which is monthly expenses times 9 months. Okay, yan yung ating emergency savings. So, 160,000 pesos na expenses times 9 months, that is 1.4 million pesos in emergency savings. Ang current, ano natin, no, nakita natin sa situation nila, kukunin natin magkano yung savings nila ngayon, minus the emergency savings, yun yung either excess sa savings or deficit. Yung excess, pwede natin yan ipambayad sa utang kung meron, pwede natin yan i-invest, no? At yung deficit naman, kapag deficit yan, hindi ka muna mag-i-invest, ikaw muna ay i-build mo muna yung iyong emergency savings. So sa situation nila, meron silang 2.1 million pesos na savings, minus 1.4 million. So, meron silang excess na 730,000 pesos. So, yung excess na yan, pwede natin yan pambayad sa liability, which is yung kanilang housing loan. Okay. So, saan ilalagay yung kanilang emergency savings? Okay. So, yung emergency savings natin, saan ba natin siya ilalagay? Okay. Commercial bank, time deposit, 442,000 pesos. Diyan natin siya ilagay. Rural Bank time deposit, 500,000 pesos. Pag-ibig MP2, 500,000 pesos for a total of 1.4 million. So, pinakamababa talaga yung nilagay ko sa commercial bank dahil nga napakababa ng interest na binibigay dyan. Sa Rural Bank, mas mataas yung interest na binibigay. Tapos, nilimit ko lang sa 500,000 pesos dahil covered ng PDIC up to 500,000. So, para safe pa rin. And of course, pag-ibig MP2, 500,000 pesos na panghuli. Kasi, 5 years usually yung term yan. And kapag may nagkasakit, nawalan ng trabaho, ganyan, pwede naman siya na ma-withdraw. Okay? Pero other than that, hindi mo siya ma-withdraw. So, kaya 1/3 lang nung ating emergency savings yung nilagay ko dyan. Okay? Tapos, inanalyze ko rin yung inyong asset, no? Liberty. I really would like to congratulate you kasi you have a very good savings discipline dahil you are one of the very few na nakikita ko na mayroon talagang enough na emergency savings. And I think you also had a very good decision to invest in real estate for your rental property. No? In 10 years, nakapagpundar kayo 8 million worth of rental properties and it's now generating income for you. Okay? And ako, I'm very, very happy. No? Ako nga gusto kitang ma-meet at makausap at ma-feature dito sa ating show, no? Para talagang makita natin ang inyong strategies. At mukhang kayong mag-asawa ay maayos ang inyong paghawak sa pera, no? At I'm sure nagmamahalan kayo dahil hindi problema ang pera. Kasi usually nagkakaproblema ang mga mag-asawa dahil yan sa pera no? So nakakainis. Kaya kailangan ayusin natin ang ating pera. Okay? So, pero na-observe ko na meron kang 400,000 pesos na na-invest mo sa stock market at ang sabi mo 170,000 pesos na lang yung worth niya ngayon dahil bumagsak yung market. O, di ba? Kasi alam ko, feeling ko
pakiramdam ko lang naman na pressure ka, Liberty, sa mga kaibigan mo dyan sa Singapore na mahihilig na mag-invest sa stock market na feeling nila ay woohoo, okay yung stock market, no? Pero for me, para sa akin talaga, the stock market is the last investment that I would go into. Maganda pa rin naman yung ginawa mo kasi maliit lang, no? 400,000 pesos. Ako, I manage about 300 million pesos in portfolio at ang exposure ko sa stock market ay 1 million pesos lang. So, maliit lang. So, pero yun no, 170,000 pesos. Kasi naisip ko, yung 400,000 pesos na yan, kung sana hindi mo nilagay sa stock market at buo pa rin na 400 yan, makakatulong yan sa pagbayad doon sa housing loan mo. So, which we will now go to your first financial goal, which is paying your housing loan balance, no? So, paying your housing balance, ang housing balance mo na nilagay ay 2.69 million pesos. So, yung excess naman sa emergency natin na 730,000, ako ay suggest na gamitin mo na yon pambayad doon sa housing loan para mabawasan. So, meron na lang tayong 1,960,000. Okay? So, ano yung budget natin ngayon to accelerate housing loan payment? Passive income na 40,000 pesos per month, yan yung gamitin natin na pambayad dun sa remaining na 1.9. Tapos yung salary ni Liberty ngayon, no, na nasa, I'm assuming nasa mga about 110,000 pesos. So 150,000 pesos. Yung 150,000 pesos na ngayon na yan, ang gamitin ninyo para pambayad doon sa housing loan. Para kapag umuwi na si Liberty dito sa Pilipinas, hindi na natin pinoproblema yung mortgage payment. So, mababawasan yung ating expenses doon. Tapos, magkakaroon ngayon ng space for more savings, no? Kasi nabawasan yung expenses natin. So, ang sumatotal nito, magkakaroon ng 13 to 15 months kasi may interest pa yung 1.9 million to be able to pay the whole housing balance. So, ano yung ibig sabihin nito, Liberty? Yung plano mo na December ka for good, mukhang kailangan natin siyang i-delay ng another 6 to 9 months. So, you will be back here, I think, next year more comfortably at makakapag-retire ka if you do this. So, yung kinikita ng asawa mo ngayon, yan yung itatabi ninyo para dagdag na savings at para sa expenses. Yung kinikita mong sweldo, yan ngayon ang gamitin mo na i-accelerate pambayad doon sa inyong mga liabilities para pag nag-for good ka dito, yung income ng asawa mo would still be enough, more than enough to pay for the lifestyle that you choose, and meron pang extra, no, that you can use to further improve your rental properties. So, yan yung ano natin, no? So, sa December ba makakapag for good ka na? Mukhang hindi pa. Okay? So, finish paying off your loan in 1 year, no, sa housing para secure na talaga yan. And then yung mortgage payment will be zero and passive income rental will also increase, no? Kasi yung every year nag-increase naman yung ating rental income. So, yung mangyayari dyan, bumaba yung expenses mo, lumaki yung passive income mo, then mas komportable ka na makakapag-retire. Pero yung asawa mo, kailangan na magtrabaho pa rin siya, no? Husband will have to continue to work to cover your expenses. So, yan yung ating ngayon, no? So, 6 months delay to achieve your goal, to achieve the functional retirement. Functional retirement yung tawag natin na you are not really retiring na wala ka nang gagawin, no? Pero you are retiring because you have may mas gusto kang gawin. At ito, napakaganda nung kanila, para alagaan ang kanilang anak na may mild autism. Okay, actually ang pangarap ko nga ay makauwi na rin ng iyong husband. So, the next thing that you will do, since you are here now, tapos mayroon namang income na nanggagaling from abroad, tapos may passive income, my suggestion is, you pull those passive income, tapos magpatayo pa ng ibang rental properties para talagang makabalik na yung asawa mo at ma-reunite na kayo as one happy family. Okay? So, yan yung ating
show for tonight. Sana kayo ay nag-enjoy, no? At maraming natutunan. Yun, no? Meron na tayong mga segments. So meron tayong pera-aralan, meron tayong pera fee, at pera by na numbers. Marami pa po tayong mga ibang segments, no? Like for example, next week meron tayong segment, ang tawag ay paranormal activity, no? Ito naman ay mga scam kasi meron akong friend, nako kaka-scam lang niya, credit cards yung nangyari doon sa kanya, no? So, abangan po natin ang ating ibang mga episodes. I hope na masustain natin to every week. At least every week meron tayong Facebook Live. At sana marami kayong natutunan at samahan nyo ako dito sa Usapang Pera Live, Pera-aralan. At ako si Sir Vince, nagsasabi sa inyo, okay, kung gusto lang daw mag-hi ni Milo, ayan, dali lang si Milo, hello daw. Ayan, nagupitan na si Milo. Ay, kanina pa siya nag-aantay sa akin. Ayan, ay, nako. Okay, sige, magdi-dinner na po kami. Ako si Sir Vince, dito sa Pilipinas, naka-quarantine pa rin, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.